Kumusta na kayo dyan? Ang ating topic ngayon ay itong tinatawag na NOC o di kaya National Occupational Classification para sa mga caregiver-related jobs. Kaya kung kayo, interesado kayong mag-apply sa ating mga kababayan na nagtatanong dyan, from Hong Kong, Taiwan, UAE, sa mga kababayan natin na nagtatrabaho ngayon bilang domestic helpers, panoorin nyo ito. Baka qualified kayo na mag-apply para sa caregiver-related jobs dito sa Canada. Sa aking mga unang video, meron kasi akong ipinakita na dalawang pilot program ng Government of Canada para mag-hire ng mga magtatrabaho. Una, para sa home support worker at saka pangalawa ay child care provider. So, dito ibabahagi ko kung ano yung job description na ilalagay nyo para pumasa sa NOC classification ng Government of Canada at makapag-apply kayo, baka siya rin ang paraan na ma-hire kayo as caregiver dito sa Canada. So, sundan nyo ang aking video at i-detalye natin. As usual, nandito na naman tayo sa Government of Canada websites under Statistics Canada. Dahil po ang pinag-uusapan natin is National Occupational Classification para sa caregiver-related jobs. Buksan natin. Pumunta ako sa website, search by job title. So hinanap ko, gusto kong makita ano ba yung job or duties and responsibilities ng isang home support worker para malalaman natin kung pwede tayong mag-apply, no? Lalo na sa ating mga kababayan na nagtatrabaho as caregiver sa Asian countries o di kaya domestic helpers. Okay, makikita natin dito kung qualified ba tayo or pwede tayong mag-apply, especially so kasi end of the year na magbubukas early next year itong home support worker at saka child care provider. Dito sa kaliwa, sabi niya 44101 code yan sa NOC. Tingnan natin, sabi niya, home support workers, caregivers, and related occupations. So, makikita natin dito kung yung ginagawa nyo ba pasado dito sa standard ng Canada na mag-hire ng caregiver. Buksan natin. Una, tingnan nyo yung code 44101, sabi niya, home support workers, caregivers, and related occupations. Itong example titles, meron kasi yung nagtanong sa akin, hindi ko matandaan kung anong country yun. Sabi niya, qualified kaya ako, ganito ang ginagawa ko ngayon. Yung certificate ko kasi hindi caregiver ang inilagay, iba, sabi niya. Pero yung isa naman, sabi niya, caregiver po ang certificate ko. Pwede kaya, especially so na ang title ng hinahanap nila ay home support worker. Pero ang nakalagay po sa aking certificate ay caregiver. Pwede kaya. Tingnan natin. So makikita nyo dito sa left, may example titles. Ibig sabihin po ng example titles, ito yung pwedeng inilagay sa certificate ninyo. Hindi eksaktong caregiver, hindi eksaktong home support worker. Pwedeng ito ang mga title na inilagay sa certificate ninyo. Ibig sabihin, kung meron ito sa certificate ninyo, pwede po, pasok, pwede kayong mag-apply. Pero, ibang senaryo naman ito. Paano naman kung ito yung inilagay na title sa certificate ninyo, pero yung job description nyo or duties and responsibilities na ginagawa nyo, hindi pa rin naka-align sa standard ng NOC. Titingnan natin yon. So, ito yung pwedeng ilagay nila sa certificate ninyo kung mag-a-apply kayo. Di ba, kailangan ng certificate, kailangan ng job title, kailangan ng job description, ilalagay nyo sa resume ninyo. Ito yung mga pwedeng titles na related sa caregiver and home support worker. Una, attendant for persons with disabilities home care, family caregiver, home support worker, live-in caregiver, seniors, personal aid, home support, personal care attendant, home care,
respite worker home support. Kung makikita nyo itong mga home support or home care, itong home support is, excuse me, ito yung mga nasa bahay, staying in the home of the clients. Pero yung home care, ito yung mga nagtatrabaho sa home care. So, parang kalabasan niya may employer sila. Tapos nagtatrabaho sila as caregivers inside that home care kung saan nila dinadala yung mga senior citizens. Yun po ang marami dito. Pag tinatanong namin yung ibang Pilipino, saan ka nagtatrabaho? Sa home care, sa senior home. Doon po nila inilalagay, doon po nila dinadala at pinapaalaga yung mga matatanda na magulang nila sa home care na ito. So kung nagtatrabaho kayo sa ganon na ahensya, pwede po kayong mag-apply dito. Kung nagtatrabaho kayo as in a home, family home, at iyon ang ginagawa nyo, pwede po kayong mag-apply dito. Baka meron dyan mga kababayan natin na walang ganito sa certificate nila, iba. So ngayon, pag ganyan ang sitwasyon, pag wala yung job title nyo dito, per se, hindi na ilagay, kasi example lang po ito ng caregiver-related jobs, ang pagbabasehan na lang natin ay yung duties and responsibilities. Kasi po, kahit ganito yung title na nailagay sa certificate ninyo, pero yung duties and responsibilities ninyo ay wala dito sa standard ng Canada NOC, wala din. No? Wala ding bearing yung certificate. Lalo na kung ilalagay ninyo, kailangan yung ilagay yung duties and responsibilities ninyo pag nag-a-apply kayo. So, yun yung mga examples. Ngayon, ang susunod naman nating titingnan ay yung main duties and responsibilities nitong mga example titles. So, gusto kong makita ninyo kung yung mga ginagawa nyo ba ngayon ay pasok dito sa main duties na hinihiling ng Government of Canada or Canada para ma-hire kayo as caregiver. Meron siyang 5. Una, sabi niya, tingnan natin, this group performs some or all of the following duties. So, ibig sabihin po, 5 yung nakalista dito. Pwedeng 5, ginagawa nyo ito lahat, o di kaya 3 lang, o di kaya 2. Hindi niya sinabi na kailangan lahat ito ginagawa nyo para ma-qualify kayo to apply sa caregiver-related jobs dito sa Canada. Sabi niya, may perform some or all of the following. So sabi niya na pwedeng hindi lahat or pwedeng iba dito ay pino-perform, hindi lahat, sabi niya. Okay? So basahin natin yung una. Provide care and companionship for individuals and families during periods of incapacitation. Hindi nila kaya. Okay? Convalescence, sabi niya, or family disruption. So, yun po. Una yun. Okay? Pangalawa, administer bedside and personal care to clients such as aid in ambulation, bathing, personal hygiene, and dressing and undressing. So, personal care, meron kang kliyente na isa, meron kang isang pasyente na talagang inaalagaan mo siya, no? Pinapaliguan, nililinisan, personal hygiene, dressing and undressing, yung mga ganun na trabaho. Okay? Pangatlo, plan and prepare meals and special diets and feed or assist in feeding clients. Okay? So, ginagawa nyo ba ito? Naghahanda kayo ng mga pagkain nila, mga diet nila, binabantayan nyo, pinipili nyo kung ano yung pinapakain sa kanila, pinapakain sila. No? So, ito siguro mag-apply ito sa mga home care. Mga home care, nag-aalaga kayo sa home care. Kasi dito, ang home care kasi dito sa Canada, sa senior homes is merong naghahanda ng mga meals, pakakainin sila, pati yung mga gamot nila. Yun po yung ginagawa dito. So if you are doing that, pwede po kayong mag-apply, sabi niya.
Pang-apat, may perform routine health-related duties such as changing non-sterile dressings, assisting in the administration of medications, and collecting specimens under the general direction of home care agency supervisor or nurse. So ito, mag-apply po ito sa ating mga kababayan nagtatrabaho sa isang home care. At parang employee kayo. Pwede po kayong mag-apply dito sa Canada. Kasi yun po naman ang ginagawa dito. Ang home care kasi dito, karamihan ay sila ang nagiging employer ng isang caregiver. Bibihira po kasi dito yung home care talaga na nasa bahay ng kliyente. Karamihan po dito sa Canada kasi yung mga seniors, yung mga may edad na ang kanilang magulang na walang mag-alaga sa kanilang mga bahay, dinadala po sila sa home care at yun po ang inaalagaan ng mga caregiver dito. Ganun po yun. So kung nagtatrabaho kayo sa Israel, sa Japan, sa ganito, pwede po kayong mag-apply. Panghuli, may perform routine housekeeping duties such as laundry, washing dishes, and making beds. Sa huling video ko, meron yung sinasabi sa NOC classification nung binuksan natin kung ano yung is a qualification ng mag-apply sa home care worker ay sabi niya, hindi po pwedeng mag-apply as caregiver yung tao na nagtatrabaho ngayon na maglinis ng bahay, maglaba, magtrabaho sa kusina. Hindi po yun pwede. Hindi po qualified yun. Kailangan po ang trabaho nyo ngayon ay talagang may kliyente kayo, may pasyente kayo, sabi niya, individuals or families. Sabi niya na talagang tinututukan nyo at yon ang major job ninyo or main duty. Itong paglalaba, paghuhugas ng plato, paglilinis ng bahay, secondary lang po ito. Kung yun po ang major na trabaho nyo ngayon, kung bakit kayo na-hire, sorry po, hindi po kayo pasok dito sa main duties. No? So, ang sinasabi dito, ang main duty mo dapat sana ay mag-alaga talaga ng pasyente in a home, o di kaya under an agency. Yun po. Ngayon, yun yung main duties. Ano naman ang employment requirements? So, ano yung mga requirements? Una, qualification, sabi niya, some secondary school education is usually required. At least high school graduate. Sa Pilipinas nga, yung iba, nurses talaga ang pumupunta ditong nag-a-apply sa caregiver. Home management experience may be required. College or other courses in home support may be required. First aid certification may be required. Completion of a training program in care of the elderly. Care of persons with disabilities. Convalescent care or in a related field may be required. Tingnan nyo, yan ang employment requirements. So kung meron kayo nito, at saka yung nabasa natin kanina na main duties, nako, malaki po ang tsansa nyong mag-apply. Malaki po yung tsansa nyong mag-apply. Okay? Subukan ninyo. Malay nyo, dito ang paraan para makapasok kayo at makapunta kayo dito sa Canada. So yun po yung home support worker. Yun yung una na pilot project ng Canada na nag-hire sila. Mag-o-open ulit sa January kasi may quota po ito. Kung hindi ako nagkakamali, 2,750 a year. Pag napuno na po yun, i-close na nila. Okay. Pangalawa, ngayon naman, ang hinanap ko, second pilot project ay yung child care provider. Ito yung para sa mga bata. Parehas din, tingnan natin kung ano yung mga job example title at saka job, main duties and responsibilities and employment requirement. Example. Illustrative examples. Ito yung mga titles. Okay? So, ito yung mga ilalagay nila sa certificate ninyo para ma-qualify kayo as child care provider dito sa Canada.
ito yung mga examples. Una, babysitter. Nailagay na babysitter sa certificate. Babysitter fitness center. Child care provider private home. Foster parent. Live-in caregiver o child care. Nanny. Parents helper. Okay? So, kung makikita nyo sa baba, meron yung sinasabi niyang child care workers daycare. Meron kasing nagtanong sa akin noon na, paano kaya kung nagtatrabaho ako sa daycare? May iba po yun na code. Ito, 4214. Subukan yung buksan ito sa NOC at tingnan nyo rin yung qualification. Ang tinignan ko lang kasi is itong yung caregiver-related job. So, ulitin natin. Pwedeng ilagay sa certificate ninyo na babysitter, babysitter fitness center, child care provider private home, foster parent, live-in caregiver, child care, nanny, parents, helper. So, hindi ko po alam yung domestic helper. So, kagaya ng nasabi ko kanina, na kung sakaling may kababayan dyan na interesadong mag-apply from Asian countries working as domestic helper, baka pwede nyo pong i-request sa employer ninyo na isa dito ang ilalagay niya. Ano? Hindi yung domestic helper, baka pwede ang nanny. Hindi kaya child care provider kung yun talaga ang ginagawa nyo. Siguro safest is nanny, yun ang pagkakaalam nila. Okay. Ito yung mga example ng titles. Punta naman tayo sa main duties na gagawin. Main duties na gagawin ng isang child care provider. So ano yung hinahanap nila na kailangan ginawa nyo o ginagawa nyo para ma-qualify kayo? Sabi niya dito, home child care providers perform some or all of the following duties. So parehas din ito. Supervise and care for children in employers or own residence. Pasok dito yung sinasabi nila na domestic helper. Okay? Kasi nakatira na kayo sa bahay nila, binabantay nyo yung anak nila, siguro yung title na lang, job title na lang tayo magkakaroon ng issue dito, lalo kung ilalagay nilang domestic helper. So mas maganda siguro ang palagay ninyo nanny. Pangalawa, bathe, dress, and feed infants and children. Very basic yun. Prepare formulas and change diapers for infants. Plan, prepare, and serve meals for children and may perform other housekeeping duties. Tingnan ninyo, ito yung sinasabi ko kanina na kung na-hire ka just to perform housekeeping duties, hindi po pwede. Hindi pwede. Kaya po hindi inuna ito na sinasabing prepare or perform other housekeeping duties and prepare and serve meals for children. Hindi. Secondary po yung housekeeping duties. Oversee children's activities such as meals and rest periods as instructed by employer. Ito yung mga nagtatrabaho sa isang company. Okay, para sa mga bata. Maintain a safe and healthy environment in the home. Instruct children in personal hygiene. Tend to the emotional well-being of children and support their social development. Tingnan nyo? Discipline children according to the methods requested by the parents. Okay? Organize and participate in activities such as games, crafts, reading, and outings. Take children to and from school and appointments. May be required to keep records of daily activities and health information regarding each child. Kung titingnan nyo sa baba, foster parents perform some or all of the following duties. Care for foster children, usually on an emergency or temporary basis, as a primary guardian under the general direction of foster parent agency. Ewan ko kung meron sa atin sa inyo dyan ang ganito. Consult foster parent agency supervisors for advice and when problems arise. Administer foster care programs for foster children as directed by foster parent agency social workers. So ito po yun. Kung
Tingnan natin kung ilan ito. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Siguro naman 9 or 10 or 6 ginagawa nyo dyan. Pwede po kayong mag-apply. Papalit nyo lang yung title, hindi domestic helper. Ang ilagay lang siguro is nanny. O di kaya ibang mga titles na binasa natin kanina for childcare provider. Ano naman ang employment requirements para sa childcare provider? Completion of secondary school may be required. Home childcare providers, parents, helpers, and foster parents may require completion of a training program in childcare or a related field. Kung meron kayong mga certificates dyan, mas maganda. Childcare or household management experience may be required. Demonstrated ability to perform work is usually required. First aid certification and CPR. Right? Training may be required. Okay? So, sabi niya dito sa baba, there is mobility among occupations in this group. So, ito yon. Nakita nyo yung mga requirements, qualifications para matanggap kayo para sa caregiver-related jobs dito sa Canada. Ulitin nyo kung meron kayong hindi naintindihan, ulitin nyo o di kaya magtanong kayo sa comment section at i-research natin. No? Yung mga may experience dyan na na-hire na nag-cross country from Hong Kong, Taiwan, Japan, Israel at nakapunta dito sa Canada, baka makatulong kayong sumagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan sa comment section kung meron po silang gustong tanungin. Maganda pong chance ito mga kababayan kung interesado kayo. So, kung papaano po, kunwari mag-apply, na ipakita ko na po sa isang video ko through online o di kaya magkonsulta kayo ng agency. Tingnan nyo yung agency, paulit-ulit kong i-remind. Tingnan nyo yung agency na legit po siya, license siya to operate. Hindi po kung sino-sino. Huwag kayong maniwala sa kung sino-sino tapos sinisingil kayo ng mga pera kung saan-saan. Restaurant, illegal recruiter po yan. Huwag nyo pong patulan yan. Mas maganda po punta kayo sa legit agency o di kaya punta kayo sa government website kasi lahat ng katanungan nyo meron po doon. Hanggang dito po muli, maraming salamat. Subscribe, share, and like po tayo.